Dito, exercise na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Alam ho natin tayong mga Kristiyano ay naniniwala na ang ating tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, tatapwat, hindi naman po ganun yun. Basta-basta. Sabi ba? Naniniwala nga tayo na siya ang tagapagligtas. Alam ba natin kung paano naman tayo liligtas? Dapat alam natin kung paano. At hindi naman lahat ng tao pag sinabi kilala ang Panginoong Jesucristo ililigtas na. Hindi naman ganun. Ay ganito po kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang Juan 10:26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Yan po ang maliwanag. Kung lingkod ka ng Panginoong Jesucristo, dapat sumusunod ka sa Kanya. Kung saan siya nandoon, o ka rin. Siyempre, kung gusto mong magkamit ng kaligtasan, dapat sumama ka. Sumunod ka doon sa tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. Yan, kung gusto mong maligtas, dapat sumunod ka. Yan ang sabi ng Panginoon Jesucristo Maglingkod ka sa Kanya at sumunod sa Kanya. Hindi pwede yung mag-aleluya ka lang, praise the Lord ka lang hindi ka naman talaga sumusunod sa Panginoon Jesucristo. Hindi ka naman sumunod kung nasaan siya naroon. Hindi ka tunay na lingkod. At lalong hindi ka magkakamit ng kaligtasan, di ba? Yan ang maliwanag. Meron pong kinaririnig ng ating Panginoon si Kristo na dapat nandun din ang lingkod niya. Iyon pong ating aalamin para tayo makatiyak ng kaligtasan na ini-o-offer ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang ating tagapagligtas. Ibasahin natin kung saan siya naroon. Ang Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang Panginoon Jesucristo pala ay isang dakilang saserdote. At saan ba ang kinaroroonan ng Panginoon Jesucristo na dakilang saserdote? Saan ba siya naroon? Basahin po natin ang Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Yun po ang maliwanag. Ang dakilang saserdote ng ating Panginoon Jesucristo, siya pala ang pangulo sa bahay ng Diyos. Siya ho ang namumuno, siya ho ang nangangasiwa. Doon po siya naroon sa bahay ng Diyos. Yun po ang maliwanag. Ang dakilang saserdote ng ating Panginoon Jesucristo, nasa bahay ng Diyos yun. Kaya tayong mga lingkod ng Panginoon Jesucristo na susunod sa Kanya, ay dapat nandun din tayo sa bahay ng Diyos kasi nandun po siya Yun po ang sabi niya, kung sino mga tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Kung saan ako naroon, ay dapat nandun din yung lingkod niya. Kaya ang Panginoon Jesucristo bilang Pangulo na nasa bahay ng Diyos, dapat nandun din ang lingkod niya. Ang tanong naman natin ngayon, paano natin ma-identify ang bahay ng Diyos na yan, alin ba yan? Para tayo makatiyak na tama yung ating paroroonan na susundan natin ang Panginoon Jesucristo. Alin ba yung bahay ng Diyos? Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano yung dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ay, pang maliwanag. Ang bahay ng Diyos pala na kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo na siya ang pangulo doon sa bahay ng Diyos, yung pala yun ang iglesia ng Diyos. Yung pala nandun yung Panginoong Jesucristo. Hindi physically na bahay yan na kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo na nandun din siya. Hindi physical na bahay yun. Yung pala ang iglesia ng Diyos. Ay totoo naman po yun. Ang Panginoong Jesucristo ang Pangulo sa iglesia ng Diyos.
katunayan na siya ang Pangulo sa Iglesia ng Diyos, ay mga kautusan niya ang ating susundin. Yun po ang sinabi sa mga apostol, ang mga kautusan niya ipangaral sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, gawa ng mga alagad. At lahat ng utos ng Panginoon Jesucristo, yun ang iniutos upang ganapin o tuparin yung pangutos ng Panginoon Jesucristo. Basahin po natin ang Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ngayon po maliwanag. Ang utos ng Panginoong Jesucristo, yan ang ipapaganap, yun ang tutuparin ng mga magiging alagad niya. Yung magiging Kristiyano na susunod sa Kanya, yung mga maglilingkod, yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo, diba? Nasa Iglesia ng Diyos yun. Lahat ng kautosan ng Panginoong Jesucristo, nasa Iglesia ng Diyos yun, kasi si Kristo, Pangulo siya sa Iglesia ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Kaya lahat ng lingkod niya, doon yun, kasama niya. At ang tinutupad nun, mga kautosan ni Kristo. Yung kautosan ni Moises, magsabat-sabat, pangulang bago, hindi ganun. Wala sa kautosan ng Panginoon Jesucristo yan. Hindi kautosan ng mga Kristiyano yun, kautosan sa Israel yun. Kaya kung gusto nating magtamo ng kaligtasan, sumunod tayo sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat sumunod tayo sa Kanya. Kung saan siya naroon, ay dapat nandun din tayo. Kaya nasa bahay siya ng Diyos nasa ang Iglesia ng Diyos. Nasa Iglesia ng Diyos ang Panginoon Jesucristo. Siya ang Pangulo doon. Siya ang nasusunod. Ang mga kautusan niya ang dapat sundin. Yun po ang mga alagad, yung mga lingkod ni Kristo. Hindi kung saan sa Iglesia. Ano po? Hindi tayo magtatamo ng kaligtasan dyan. Tanging sa Iglesia ng Diyos lamang na kinaroroonan ng Panginoon Jesucristo. Salamat po.